Basahin po natin. Isang member of Congress, wag na daw siya tawaging congressman. Ano na raw? Kasi daw nadadamay daw yung pangalan niya sa hindi magandang imahe ng ng mababang kapulungan. Ba't siya pumasok? Ito ang sinabi ni Congressman Tulong Duterte. At sinabi niya to doon mismo sa snowy Hague, kung saan sila yung nandoon, at least ilang mga kaanak po ng dating Pangulo. So aside from yung tungkol sa allergic siya na siya'y tawaging congressman, agad siyang sumagot at pinakita yung pagkainis tungkol sa impeachment na nakaambang na daw laban sa kanyang kapatid. So yun ay unahin nating soundbite. Ayan na pa-travel. Isa lang ang ginawang principal authored bill tungkol sa lang yun Basta napaka walang kwentang Alam mo yun, yung iba, principal authored bill nila, yung gagawa, papalitan lang ng pangalan, yung street. Yung ganun lang mo. Walang pakisabuhay ng mga Pilipino. Tapos ka pa, ikaw pa choosy Mag-resign ka na. Ayan, pakinggan natin Pag-election, diba? Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon na. Klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. So kamo mga Pilipino inyuhan na ng pagbuot, no? Ug okay ra sa inyong kawatan mo. Okay lang ba sa amin ang ninanakawan? Sabi niya okay lang ba? Hindi nga kaya nga po i-impeach si Sara Gusto na nga po namin maalisan si Sara dahil pinagloloko po kami niyan. Di ba? 300,000 pesos na laptop. Namigay ng 25 million kay Mary Grace Piatos tapos bawal questionin bakit niya binigay. Di ba? Confidential daw May binigay daw na chismis Di ba? 25 million. Anong impormasyon ang binayaran mo na binigay sa'yo ni Mary Grace Piatos para bayaran mo ng 25 million? O 23.5 million. Parang ganun Di ba? Tapos bawal questionin. Ang confidential fund po, ayan para sa mga DDS, ang confidential fund po ni President Bongbong Marcos, may detalye po yan, binibigay sa mga Senate President. Diba, nung nakaraan ang Senate President, si Chis Escudero, di sana may nilabas na na impormasyon kung kaduda-duda yung mga pinasa ni BBM, di ba? Kaso wala At sabi po nila dating Senate President po, Tito Soto, nung panahon niya, at na ngayon, pinaka-detalyadong confidential fund intelligence fund expenditure yung kay BBM. Di ba? Kasi nakalagay po doon, ito po ang binigay na impormasyon niyan. Dahil po diyan nahuli po itong taong ito. At dahil po diyan ang kaso po after 2 years ito na po ang nangyari sa kaso. Yan, ganyan ang mga nilalagay. Alam niyo ba kung ano ang pinagagastusan ng confidential fund ni Sara Duterte? Puro acknowledgement receipt lang binigay kay Mary Grace Piatos, kay Miggy Mango, acknowledgement receipt 100,000, kay Chel Jokno, kay Marian Rivera. Alam mo ilang ganong acknowledgement receipt? More than 4,000. 4,000 na acknowledgement receipt. Diba? Tapos bawal questionin. Diba? Sino ang mga nahuli? Pati mga terorista, bawal bang sabihin ang pangalan? Kung meron mga nahuling NPA, kay bawal ba sabihin ang pangalan? Kailangan ilagay yan. Kaya sinasabi may audit. May audit pa rin yan. Hindi mo pwedeng sabihin na confidential nga, bawal sabihin Diba? Ang target audience lang ng mga ganon na explanation, yung mga maliliit ang utak ng mga didilis. Pag didilis po kasi, hindi mga nakapag-aral yan. Hindi mo lang yan. Baka nga hindi nakapag-elementary.
hindi nakatungtong ng high school, hindi po sila sanay gumamit ng utak. No? Yan, sorry late, sabi ni Chris Angel 0827. Ay, na-late po kayo, pero mamaya pwede nyo pong i-replay to, no? Ang mga tinakil na po namin, no? Kakatapos lang, tungkol kay, kay Chabit, yung, tungkol dun sa mga pinagbabanggit niya, no? Kay BBM, si BBM daw ang mastermind nito. Tapos si Guardiola, frozen niya yung asset, di ba? Yan po, no? Tapos yung ICC na hinihingi yung impormasyon. Bakit hinihingi yung impormasyon at dinireject ito ng ICC, no? Hinihingi ng kampo ni Duterte yung mga impormasyon tungkol sa health, no? Ni Digong, no? Yan, team replay po kayo, no? Anytime pwede nyo po, pag bago kayo matulog, yan pwede nyo pa panoorin, no? Palike po, palike and share po itong video po natin. Yan, tuloy na po natin, no? Bakit po bakit ayaw na daw matawag ni Pulong Duterte na congressman yan? Pakinggan po natin. O yun. Ay, hintayin na lang daw ang eleksyon kesa parang ganun yung essence ng kanyang mensahe at pagka-irita doon sa topic ng impeachment laban nga sa kanyang kapatid. Actually, hindi lang siya doon nagpakita ng pagka-irita. Nainis din ang si Congressman Pulong dahil nga doon sa mga pintas sa lagi siyang wala sa Kongreso. Totoo ba yun? Hindi niya tinanggi, no? Totoo po kasi yun, hindi po siya pumapasok sa Kongreso. Magkano po ba sahod ng isang congressman? Ang sahod po ng congressman at ng senador, 300,000 plus. Ang konting butal lang na pinagkaiba, pero 300,000 plus. Per month. Aside pa po yan sa mga kinurakot na 51 billion sa loob ng 3 taon, ha? Diba? Pera-pera lang yun, panoorin po natin. So, pakinggan natin kung paano niya sinagot yan. Basta ako, serbisyo lang ko sa inyo ha. Ayan naman to ng mga storya-storya nga. Wala gasolod sa HOR. So, ibato na ko dito ako committee. Ano to Libiste, gusto mo kontratong budget? Huwag ganit tagda sa naglingkod na speaker. Ayan mo to. Panahon ni Digong, congressman ka na. Anong panahon ba na yun? Galit ka na sa mga congressman? Nagkaroon ka nga ng 51 billion eh. Diba? Hindi ka na rin pumapasok ng panahon na yun. Diba? Nung nasangkot ka nga sa magnetic lifter, nag-resign ka eh. Diba? Ang gulo-gulo mo. Ba't nga hindi ka mag-resign? Diba? Puro ka naman absent. Wala ka namang ginagawang batas. O mag-resign ka na lang. Diba? Huwag kang choosy ha. Diba? Wala ka namang ginagawa eh. Anong serbisyo ba yung binibigay mo? Diba? Anong serbisyo binibigay mo? Diba? Papanalo natin. Na ilahang mga pakyot-kyot na mga kasi tawag na nila hindi naman na cockroach. Ipis. Ipis daw. Ipis, cockroach. Pwede ka na mag-call center, cockroach. I wanna be call center. I wanna be call center. Grabe, no? Siya pa yung choosy, no? Kala mo naman, alam nyo, yung pinapasahod po sa inyo, Congressman Pulong Duterte, mawalang galang na po. Hindi naman po galing lang yan sa Davao City. Galing po yan sa tax, no? Tax ng buong bayan. No? Lahat po yung mga proyekto mong 51 billion, galing po yan sa tax ng bayan, walang pinipili, no? Kahit mga may hirap, may yaman, tinataksan. So may karapatan po kaming magsabi sa'yo na bakit hindi ka pumapasok. Hindi ka na nga pumapasok, di ka pa gumagawa ng batas. Di ba? Oh?
makipag ano no, yung pulong no? No? Pag ano, kung normal na tao lang yan no, hamunin mo ng ano, yung laro lang kayo no. Painit lang no. Boxing game lang no. Sparring. No? Sarap. No? Kasi maduduwag yan Parang si ano yun Si Baste. No? Purong itlog yan. Natatapang yan kasi may mga guard. May mga bodyguard. No? Nakakabanas, putik. No? Siya pa choosy. Kunting ulan lang sa Davao City, binabaha na. Umihi lang si Sara. Umihi lang si Sara Duterte, binabaha na sa Davao City. Ginastos mo doon 51 billion para sa flood control. Di ba? Yung sa Claveria, di ba? Yung sa Claveria, wala pang 1 billion yung ginastos doon, 700 million lang. Apakaganda na. Di ba? Oh. Tingnan nyo i-search natin Claveria yan. Papakita ko sa inyo. Global purpose pa po yan Flood control na, irrigation pa. Oh. Di ba? Kapag walang korupsyon, yan po ang makakamit po natin, no? Sa halagang 700 million pesos. Oh. Ito, 51 billion. 51 billion. Konting ihi ni Sara Duterte, binabaha ang Davao City. Di ba? Oh. Tapos sasabihin mo, nagsiservisyo ka, o ano ka, kumikickback ka. Yun po ang plano mo. No? Kaya ka nag-congressman. Diba? Diba? Yan lang po ang plano ng mga Duterte, kaya sila nagpopolitiko. Mangurakot, kumikbak. Yun napansin nyo ba? Mga kaliwat kanan yung mga balita ngayon sa social media, lumalabas, PNP mismo galing. Yung mga Davao City na pinagbabawal na bato. Di ba? Ang daming nahuhuli. Kailangan po kasi nila ng datong kasi nauubos na sila. Ano ba? 200 million per month ang ginagastos kay Kaufman? Di ba? Kaya, I really like how short-sighted these people are. The world is on the brink of potential. Pagbibigyan po natin to. I really like how short-sighted these people are. No, you guys are still obsessed about Duterte. Alam niyo, kaya po hindi tayo umuunlad dahil po sa mga pag-iisip ng ganyan. No? One step at a time lang. One step at a time. Hindi mo masusolve ang buong lahat ng problema. Diba? Kung meron po tayong mga matitinong politiko, gaganda po ang Pilipinas. Diba? Kagaya ni Duterte, nila Sara Duterte, yan po, na nakikipag-usap sila sa China, di ba? Baka hindi mo alam, baka sila pa nag-uudyok sa China naiipit na po kami dito, no? Gawa tayo ng bagong balita, no? I-water cannon nyo yung PCG. Yan. Dahil po dyan, no? Sila mismo yung nagsasabi na gawing probinsya ang Pilipinas. Dahil po sa mga ganyang mga politiko, vice president pa, di ba? Kumakampi sa ibang bansa. Talaga, magtama ka, no? Nasa brink of war tayo kapag ganyan ng mga politiko natin. Di ba? Kapag wala pong mga ganyang politiko, di ba? Alam ng China, mga Pilipino, kampi sa Pilipino lang talaga, Pilipinas lang talaga, pro-Philippines lang talaga ang mga Pilipino, mawawalan po sila ng pag-asa, no? Posible, hindi na sila magwa-water cannon. Ngayon, iniisip nila, no, may kakampi silang vice president ng Pilipinas. Di ba?
may pag-asa, no? Guluhin natin itong ano. Mag-water cannon tayo, no? No? Yan, dyan sila nagkakamali, no? No, dyan po sila na magkakamali. Yan, no? Tama-tama yung pangalan mo dyan, no? Troll Army. No. Wala ka dito. Barado ka dito. No. Di ba? So, ngayon, ang kailangan po natin, no? Ang kailangan po natin, maalis po natin sa politika yung mga pro-China na mga, politiko. Tapos, at the same time, dahil pro-China sila rin po yung mga, nagkataon ba yon? Sila rin po yung mga corrupt. Durog si Troll Army. Wala ka pala, no? Naligaw ka lang dito, eh. Naligaw si Troll Army. Ito again, 700 million lang po yan. Unang phase niyan, yung flood control, parang 400 million lang. Nadagdagan ng 300 million kasi ginamit din po. May purpose yan, eh. Nagko-close open yan, eh. Close open. Para sa irrigation naman, di ba? Pag nagkulang naman ng tubig, pang irrigation sa magsasaka, yun naman po, dinagdagan ng 300 million para sa, pang irrigation sa magsasaka. Di ba? Ganun kaganda po yan. O 60 times ng ganitong flood control at irrigation system ang pwedeng magawa dun sa 51 billion na budget na binigay sa Davao City. Pero anong nakita natin dun? Puro bulok. At marami pa po dun sa 51 billion na yun. Naulit lang sa sumunod na taon, inulit lang, no? Same budget. Ang aim po ng mga flood control projects doon, guluhin lang, no? Manggulo lang, no? Manglito lang dun sa mga auditor. Tapos meron din po na mga project doon nakabilang dun sa 51 billion sa Davao City. Walang plano, walang location. Pero nabayaran. No? Kaya yan po ang magpapakulong dyan kay Pulong Duterte. Mapapailan ng kaso, no? Hindi lang natin alam kung kailan. Plunder. Makukulong din po yan. Kaya huwag siya magmalinis, ha? Malapit ka na, Pulong Duterte, easy ka lang, ha? Yung wish mo na hindi ka natawagin na congressman, matutupad at matutupad po yun. Wait mo lang. Wait mo lang, ha? Yun nga lang, pag nakakulong ka na, hindi ka na makakapag-travel. Yun ang masakit doon, no? Wawa naman. Alright. Yun na ba yung last natin? Hindi ko alam, Yun yung last natin,